Okay, magandang gabi po sa ating lahat, mga kababayan. Wala po ako kahapon kasi nga nagpagaling muna ako. Ngayon, ang gusto ko pong pag-usapan natin ay itong talagang mainit na pinag-uusapan. Itong tungkol sa issue po ng SMNI, na hindi ko na po ipapalabas dito yung mga proof na napakahabang congressional hearing. Kasi ilang oras po yun eh. Kumbaga, i-summarize na lang po natin. So, I list down several. Actually, hindi pa po tapos eh. Kumbaga, ang ano po eh, itong issue na ito, itong pagtalakay na tutungkol sa mga issue ng SMNI, nag-uumpisa pa lang. Pero nakapag-list daw na po tayo dito ng ilan sa mga pangunahing problema na kinakaharap ngayon ng SMNI. Una, syempre pinakauna dyan na ito nga po ang naging dahilan kung bakit naungkat ang lahat ng mga itinatago. Mga kababayan, hindi po ako makapaniwala. Hindi tayo makapaniwala sa na-discovery na to tungkol sa mga inside stories ng SMNI. The fact na ito po ay pinapatakbo ng isang pastor, ng isang religious organization. Kumbaga parang nagamit si Lord, Kingdom of Jesus Christ. So ito na nga po, yung pinakaunang issue nila ay itong fake news peddling. Kaya nga nakarating dito sa problemang ito dahil nag-umpisa po ito doon sa fake news na pinalaganap nung kanilang dalawang anchors na sina Eric Celis at Lorraine Badoy, na hindi lang pala, sa totoo lang, hindi lang pala ito, this is not the first time na ginawa nila ito sa mga kilalang tao, lalo na sa mga politiko. Kumbaga, dito lang po na trigger, dito sa issue nila, sa fake news na pinakalat nila tungkol sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. So ito lang po yung, kumbaga ituloy yung naging parang mitsa or posporo, the triggering point. Kaya naungkat yung mga nakaraang mga pagsisinungaling nila, mga pagmamalabis na kung sino-sino na biktima nila, like Lenny Robredo. Marami po. At ngayon nga, kumbaga yun mga individuals pa lang yun. Ngayon, kumbaga ito yung pinaka grabing ginawa nila na ang talagang siniraan nila at kinalaban nila yan na mismong kongreso. Biruin mo, the House leadership, at saka buong kongreso mismo. If you remember, yung pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte doon sa kanyang programa na Gikan sa Masa, di ba nagsalita siya doon na pinakabulok na institusyon ang kongreso. So, isa po yun sa mga puntos na kumbaga naglista siguro ng mga what do you call this? Atraso. Una sa mga atraso na ginawa nila yung sinabing yun ni Duterte. At maraming sumunod. But actually, matagal na pala. Matagal nang may mga iniipon-ipon itong Congress, not only Congress, but the whole government, tungkol sa mga pinaggagawa
nitong SMNI. So, fake news peddling. Yun ang una, no? Pangalawa, ito pong mga fake documents. Imagine, business documents na isinasubmit sa mga government agencies. Magkakaiba. Fake. Ang hilig talaga nila sa fake. Yun pong kanilang business permit, yung sole corporation, kasi kapag yan ay sole proprietorship, yan ay sinasubmit sa DTI. Pero pag corporation, sa SEC, sa SEC, Securities and Exchange Commission. Now, yun ay yung regular na business po yon. Yung business po kasi ditong like this TV station, TV networks na nangangailangan ng franchise from Congress. So, medyo iba, mas complicated. May mga additional documents pa. So, now, na-discovery po ngayon sa pag-iimbestiga ng Congress na yung documents, business documents na sinubmit ng SMNI sa Securities and Exchange Commission ay iba. Iba kaysa dito sa sinubmit nila sa Kongreso na nung ipinahiningi na ipaliwanag ng yung who was that congressman, tinanong kung bakit ganito. Ang sagot nung abogado ng SMNI, I think it was Rolex Suplico. Biruin mo naman ang sagot niya, baka raw nagkamali. Baka raw nagkamali ng pagsasubmit sa Congress. Is that acceptable? Paano kang magkakamali ng pagsasubmit ng isang papeles na this document should have contained the same matters. Pareho dapat yung nilalaman ng dokumento. Bakit iba ang nilalaman nung sinubmit sa SEC at iba yung laman nung sinubmit nila sa Congress? Kumbaga para nilang ginagago yung dalawang ahensya ng gobyerno na akala nila hindi mabubuking. Diba? Akala hindi mabubuking. Ngayon, nagkabukingan dahil nga siguro ko, it is time para mabuking. Yung sinasabi nila na yung ownership na kagaya nung sinasabi nilang ownership, na ang alam naman natin, alam ng mga tao, alam ng lahat, na ang may-ari niyan talaga ay si Kibuloy. Pero ngayon, ang inilabas nilang dokumento dito sa investigation ng Congress ay ibang pangalan na. Pero tao rin nila dahil executive pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Na kumbaga, bakit kailangang ilipat sa tao na under din naman ni Kibuloy? Ano yung objective? Inililigtas yung pangalan ni Kibuloy sa mga kaguluhang mangyayari. Kasi nangyari po yung paglilipat ng pangalan ng ownership nung 2022, kung kailan iniimbestiga, nagkaroon ng kaso si Kibuloy sa Amerika.
yung money laundering at saka yung sex trafficking, human trafficking. Ngayon, siguro, whatever the reason, para wag madama yung Kingdom of Jesus Christ at saka yung SMNI, itinransfer sa ibang tao. Now, ang sorry. Ang dapat palang ginagawa kapag nasa rules ng franchise na hindi dapat ililipat, itatransfer ang ownership or any changes whatsoever in the original content of the franchise contract na hindi nagpapaalam sa Congress. Basta na lang nila inilipat na hindi nagpapaalam sa Congress. Isa pa, mayroon pa silang isang violation. Nagkaroon din sila, nag-form din sila ng kooperatiba. Livelihood cooperative para sa mga members ng Kingdom of Jesus Christ. Na yun pala dapat ipinagpapaalam din sa Congress, pero hindi nila ginawa. Kumbaga, gumawa ng mga bagay-bagay na hindi sila nang humihingi ng permiso sa dapat hingian ng permiso. Basta lang sila naggagawa ng mga bagay-bagay na hindi nagpapaalam, na yun pala ay bawal. Well, ako, bilang isang karaniwang tao, ngayon ko rin lang yan nalaman na may mga ganun pala. Bueno, my goodness, Pastor Kibuloy at silang lahat dyan sa SMNI, mga hindi naman sila basta-bastang tao, mga tao ito na may pinag-aralan at mayroon silang mga abogado. At isang abogado pa dyan, isa rin dating congressman na supposed to be nakakaalam ng batas, ng franchise, or all about business. Pero bakit nila ito ginawa? Alam niyo, ang dami talaga nilang violations na ginawa na ngayon lang talaga naglitawan. Ngayon lang naglitawan. Kung hindi pa nangyari itong pagkakalat ni Celis at ni Badoy, hindi ito lalabas. Isa pa. Ang isa pang issue sa SMNI ay itong SMNI po ay ginagamit na instrument sa disinformation, attacks on the government, destabilization, di ba? Itong programa ni ex-President Duterte dyan, yung sa SMNI, yung gikan sa masa, di ba ginagamit sa pang-aatake sa gobyerno? Yung panawagan ng civil disobedience, yung kudita, destabilization, saan niya inaanunsyo? Di ba dyan sa SMNI? Right in front of Kibuloy. Na approve siya, pumapalakpak pa. Di ba? So, anong klaseng organisasyon po ito? O ito, na-take up ko na. Yung mga kasinungalingan tungkol sa ownership. Na ito nga po, itong tungkol sa lies about ownership of SMNI. Pinatunayan po ni yung dating angkor nila na ngayon na nag-solo na si Mike Abe. Yung nag-resign. Ang binabalita ng iba tinanggal. Hindi po tinanggal si Mike Abe. Napanood natin yun. Ako napanood ko yun right in front of the camera on national television, live, na nag-resign. Walang kaabog-abog, walang nakakaalam. Salita pa ng salita si Kibuloy sa kabilang linya ng telepono, nagre-resign na si Mike Abe. At ito ngayon, nag-solo siya,
nag-YouTuber na lang siya. At least nagagawa niya yung gusto niya. He has all the freedom to speak about his thoughts, his ideas, everything. Hindi kagaya dun sa SMNI na para siyang hawak sila sa leeg. Kung ano ang gusto nung chairman, nung may-ari, na si Kibuloy, yun dapat ang susundin. Kaya yung mga nandyan sa SMNI, parang mga, ewan ko sa kanila, para silang mga takot na takot. Halatang halata Pero si Mike Abe po ay iba. May sarili siyang prinsipyo, paninindigan. At siya nga po itong nagsabi ngayon na kasinungalingan po ang talagang totoong may-ari. Kasi tingnan, basahin naman makikita naman natin sa mga kilos at gawa. Dahil ngayon daw na hindi na sinasabi nila na ng mga taga-SMNI na hindi na si Kibuloy ang may-ari, ay nagba-block timer na lang. Pwede ba? Sino naman ang papaniwalain nila dyan? Magba-block timer. Ang block timer po kasi bumibili ng airtime. Binabayaran niya yung oras. Sarili niyang network, magbabayad siya. Kaya si Mike Abe mismo po ang nagsabi na hindi totoo yun. Kung sila man ay nagpalit ng pangalan ng ownership, sa papel lang yun. Pero sa katotohanan, according to Mike Abe, Kibuloy is the owner and the king. Parang hari daw yan dyan. O, diba? Ngayon, isa pa sa kaso nila ay itong mga questionable revenues. Kung manonood po tayo ng SMNI, wala po tayo masyadong makikitang mga commercial ads. Yung patalastas, wala Pero ang laki po na halungkat sa investigasyon ng Congress ngayon na napakalaki ng income. Kaya questionable po, tinatanong nila kung saan ang gagaling ang income nila. Ang isinasagot po ng abogado yung during the election. Minsan lang po magkaroon ng election. Yung election ng 2022. Not every time may election. Kung kumita ka man lahat naman ng mga TV networks ay kumikita during elections. Pero, ang election is every 3 years. So, saan sila kumukuha ng revenue? Doon nga po sila nabubuking sa mga pagsisinungaling. Napakalaki, by the hundreds of millions, ang income. Pero wala ka namang makikitang sponsor. Commercials. Saan kumikita? Saan ang gagaling ang pera? Well, pwedeng galing dun sa Kingdom of Jesus Christ kasi ang church, di ba? Napakayaman ng church. Pwedeng galing dun. Pero siguro ko naman hindi lang dun. Meron yan. At yan po ang iniimbestigahan sa ngayon. At hindi pa tapos ang investigasyon. Now, in connection with questionable revenues, isa pang kaso nila ay itong collaboration with CGTN, itong China Global TV Network, na kasalukuyan pa rin pong iniimbestigahan. Wala pa itong kumbaga kinakalkal pa. Wala pang resulta. At siyempre, pilit silang may mga rason-rason. Pero talagang questionable po ito. Dahil ang China, itong CGTN ay owned and operated by the Communist Government of China. At
nakipag-partner dito ang SMNI. Di ba dapat parang supposed to be kung government TV network, kung gusto ng collaboration, di ba dapat ang ka-collaborate niya is yung TV network din ng government dito sa atin, government to government, kung merong mga proyekto na mga pang-cultural, mga pang, pero ito hindi. At dapat sana nagpaalam sa Congress or sa any agency ng ating bansa. Dahil nakikipag-collaborate ka sa isang lalo pa sa kalabang bansa na nang-aapi sa atin at isa ring nagpapalaganap ng mga fake news tungkol sa Pilipinas. Tapos makikipag-collaborate ka doon? Na according to them, ang agreement is promotion of cultural and government news. Pero kung mapanood po natin, minsan nakapanood ako one time lang. Ang palabas yung mga magagandang istorya. Parang sort of a pelikula or drama na promoting yung magagandang kultura at karakteristik ng Chinese. Para ano? Para ma-inlove tayo sa kanila. Pero according to some, yung mga sumusubaybay dito, wala naman daw ipinapalabas na tungkol sa mabubuti naman, tungkol sa Pilipinas. Ang pinapalabas lang yung tungkol sa China. Well, I think yung mga tungkol sa China, exchange nga ipinapalabas dito sa Pilipinas. Then yung tungkol naman sa atin, ipinapalabas doon sa China. But who knows kung talagang nangyayari yun? Sino ang magkaka-interest kaya sila na manood ng mga whatever ng mga Pilipino? We don't know. We don't know kung talagang ipinapalabas nila doon. Pero sila nagpapalabas dito. At ito nga po ang isang kaso ng SMNI na alam naman natin kung anong ginagawa ng China sa atin. Binubuli tayo, nag-spread ng disinformation tungkol sa Pilipino, worldwide, mga fake news tungkol sa atin, lalo na yung nangyayari sa West Philippine Sea. At alam naman po natin, ang mga nasa SMNI, all of them, ay mga pro-China. Kasi yung may-ari, pro-China. Yung kaibigan na dating Pangulo, si Duterte, pro-China. So, paano hindi magiging pro-China yung lahat ng mga taga-SMNI na si Kibuloy ang hari? Na lahat ng gustong sabihin, lahat ng gustong mangyari ni Kibuloy, kailangang sundin mo kapag ikaw ay nagtatrabaho dyan sa SMNI. You are under the wings, under the umbrella of Kibuloy. Kailangan mong sumunod sa lahat ng gusto niya, mga patakaran niya, mga pulisiya niya. Kaya kita mo yung ayaw sumunod, umalis. Si Mike Abe. Umalis siya dahil ayaw niyang sumunod. Hindi niya kayang sundin. Kaya, lahat na nandyan sa SMNI mismo is a pro-China network. So hanggang dito na lamang muna po mga kababayan kasi lahat po na ito is under investigation pa. Wala pang resulta. So far, ito pa lang po ang lumalabas na mga issue tungkol sa mga kabalbalan ng SMNI. Sinusubaybayan po natin ito Sinusubaybayan ko po ito. At marami pa ito because BIR also is invited. Wala pa, hindi pa isinasalang ang SMNI, yung SAC pa lang. At hindi pa nga tapos ang hearing, ang haba So, mamaya pagka-post ko nito, babalikan ko ulit yung hearing doon at panunuorin ko pa rin. Okay?
So hanggang dito na lamang po muna, at kung ano man ang mapulot ko sa mga hearing na yon, isi-share ko po sa inyo. Ano? Mahaba na nga, nagmamamadali nga ako. Okay, thank you for watching, and I hope to see you in my next vlog. Peace.